Binagyo nga ako dito sa aking dream kitchen habang nagluluto ako ng isang kawang ubi cheese champurado para ipamigay. Amazing! Pagising ko nga ng umaga talaga sobra ako nagkikrave na sa ubi cheese champurado kaya naisipan ko na magluto dito sa aking higanting kawan na sobrang daming ubi cheese champurado para ipamigay. Hindi nga po kasi pwede na ako lang ang mag-isa ang makakraving satisfied. Gusto ko po ay buong barangay. At medyo kinakabahan pa nga ako dito kasi first time ko nga gagawin tong ubi cheese champurado na to tapos ganito pa karami kaya medyo kinakabahan ako. Kaya bago nga po ako nakapag-desisyon nga po na lutuin nga to talagang inaral ko nga muna talaga siya para talagang perfect yung magagawa natin. At habang nagpapakulo pa nga po ako ng tubig sa ating higanting kawa, agad-agad ko nga kinuha nga itong mga malagit nating bigas kasi kailangan ko nga itong hugasan ng malala. At hindi nga lang po talaga ako sa pagluluto ng ubi cheese champurado kinakabahan nga rin po ako kasi may nababalitaan nga ako na may bagyo nga ngayong araw. At hindi naman daw po magla-landfall dito sa bansa natin ngayong bagyo kaya talagang tinuloy ko pa rin itong ating lulutuin. At alam ko na nga po sa mga oras nga na ito na uulan kaya may nakaredy na nga rin po ako ng malaking trapal para talagang tuloy pa rin yung pagluluto natin kung sakaling umulan ng malakas. At maya-maya nga lang din po inabuhos ko na nga po itong malagit nating bigas dito sa kumukulong tubig at kailangan nga daw itong halu-haluin para maayos nga yung pagkakaluto ng ating ubi cheese champurado. At habang inahalo ko nga po ito, bumagsak na nga po yung napakalakas nga na ulan kaya talaga naglagay na nga ako ng malaking trapal nga dito. At akala ko talaga normal nga lang na ulan. Kaya hindi pa nga po ako kinakabahan nga dito at talagang tuloy-tuloy pa rin ako sa pagluluto. At matapos nga po ang ilang minuto talagang nagulat nga po ako kasi biglang lumakas palalo yung ulan. Talagang nag times 5 yung lakas niya. Talagang medyo mahangin-hangin na nga. Kaya dito na nga po ako kinabahan nga na sobra tapos maya-maya nga lang din ay lumakas na nga yung hangin na talaga medyo nililipad na nga itong aking napakalaking trapal. At kahit nga po medyo natatakot na po ako kasi baka may lumipad nga sa akin na kung ano-ano talagang tuloy pa rin tayo sa pagluluto. At kahit ano pa pong dumating nga dito mga sakuna talaga wala makakapagpapigil nga po sa akin na magluto ng napakaraming pagkain para ipamigay. At talagang maya-maya nga lang din po nagulat ako kasi medyo nawala nga yung lakas nga ng hangin tapos yung ulan talagang medyo humina na siya. At mukhang pinakinggan nga ni Lord nga yung mga hiling ko kaya talagang tuloy-tuloy na nga itong pagluluto natin. At dito nga po sa pagluluto ng ubi cheese champurado nga po natin talagang medyo matrabaho lang po siya kasi kailangan mo siyang haluin ng walang tigil kasi masusunod nga yung pinakailalim kapag hindi mo siya hinalo. At habang patagal nga po siyang hinahalo talagang bumibigat na nga po itong hinahalo nga natin kasi talagang naluluto na nga yung malagkit nating bigas. At finally nga po maya-maya ay okay na nga rin po itong ating hinahalo kaya sinunod ko na nga rin po ilagay dito itong mga white sugar. Andito na nga po tayo sa pinaka-exciting part nga ng paggawa nga ng ubi cheese champurado kasi dito na nga talaga siya magiging masarap. At pagkatapos ko nga po may ilagay nga yung mga white sugar nga natin, sinunod ko na nga rin itong mga kundis. Ubi condensed milk natin. Hindi nga po kasi magiging ubi champurado nga po itong gagawin natin kung wala nga pong ganito kaya talaga marami tayong nilagay. At habang naglalagay pa nga lang po ako ng ganito talagang excited na nga ako na tikman nga to kasi talagang sobrang na ako nagkikrave. Sobrang saya ko na nga rin po sa mga oras nga na to kasi talagang tumigil na ngayon napakalakas na ulan at hangin. At matapos ko nga po siyang halu-haluin ganito na nga po yung naging itsura niya at hindi pa nga po tayo natatapos nga dito kasi maglalagay pa tayo dito ng dalawang blocking nga ng white chocolate. At bukod nga po dito sa mga white chocolate na nilagay nga po natin, maglalagay nga rin po tayo dito ng mga chocolate na ang flavor ay ube. At sigurado nga po ako na sobrang sarap na nga nitong ubi cheese champurado nga natin kasi talagang naaamoy ko na nga siya. At kung mapapansin nyo nga po talagang malapit na nga pong umapaw nga yung ubi champurado natin dito sa aking higanting kawa sa sobrang dami. Kaya makasigurado nga po ako na hindi lang ako mabubusog dito sa ubi cheese champurado kundi ang buong barangay. Para nga po sa akin okay na nga po yung pinakatamis niya pero sabi nga ng kasama ko na mas masarap nga daw to kung medyo dadagdagan ko ng konti pang tamis kaya naglagay ako dito ng brown sugar. At matapos ko nga po may ilagay nga itong mga brown sugar nga po natin ay maglalagay nga rin tayo dito ng asin para talagang balancing yung lasa. At finally nga po okay na rin po itong ubi champurado nga natin at hindi pa nga siya ubi cheese champurado kasi wala pa nga siyang cheese. Kaya nung finally naluto na nga rin po itong ubi champurado natin, naglagay na ako sa ibabaw nitong evaporated milk. At para nga po maging ubi cheese champurado na nga po siya, nagyadyad na nga ako dito ng napakaraming cheese. At talagang medyo nahirapan nga lang po ako sa pagyadyad nga ng cheese nga dito kasi medyo natutunaw na nga yung cheese at talagang napakahirap nga rin gamitin itong pangyadyad ko. At para magkaalaman na nga po kung masarap nga talaga itong niluto ko nga po na ubi cheese champurado ay agad-agad ko na nga po itong titikman. Kasi kanina pa nga po talaga akong takam na takam nga dito kaya hindi na nga ako nakapagpigil. At 101% nga po talagang sobrang sarap nga nitong aking nalutong ubi cheese champurado kaya okay na nga ito kaya dali-dali na nga kami magbabalot. At yung mga nilagay nga po nating evaporated milk pati yung mga niyadyad ko nga po na cheese kanina talagang design lang po yun dito sa ating kawat. Bukod pa po dun sa ilalagay natin dito sa pinakalagayan. At talagang dinadamihan nga po namin yung lagay dito sa lagayan para talagang
busog na busog nga yung mga pagbibigyan natin. At sana nga po talaga hindi nga lang sila mabusog dito nga po sa niluto kong ubi cheese champurado. Sana rin talaga yung magustuhan nila. At habang nagtatakal pa nga po yung mga kasama ko, talaga nag-uumpisa na nga ako dito na maglagay nga ng toppings nga sa ibabaw katulad nga nitong evaporated milk, pati nga nitong cheese. At dito ko nga po talaga dinadamihan nga ng lagay nga ng cheese para talagang literal na ubi cheese champurado. At kanina nga po nung tinikman ko nga po ito, talagang sobra ko nga talaga siyang nagustuhan kasi yung pinakatamis nga po ng ubi champurado nga natin, talagang bumagay siya dun sa alat ng cheese. At yun nga po siguro yung naging dahilan kung bakit talaga sobrang daming gustong-gusto nga itong ubi cheese champurado. At dahil sa sobrang dami nga po nating naluto, ganito nga po karami nga yung mga nabalot nga natin, kaya dali-dali ko na nga kinuha itong mga tray nga natin para talaga mailagay na nga namin sila dito at madala na natin sila sa mga pagbibigyan natin. At buti na nga lang po talaga, medyo maaga-aga nga po ako natapos nga sa pagluluto nga po neto kasi medyo malayo-layo nga rin po yung pagdadala natin itong mga ubi cheese champurado natin. Kaya talagang pinas forward ko na nga po ulit yung sarili ko para talagang mabilis na natin ito mailagay sa tray at makabiyahin na tayo. At maya-maya nga lang din po yung malapit-lapit na nga po tayo dun sa pupuntahan nga natin kung saan nga natin ipamimigay yung mga niluto ko. Talaga medyo masikip nga yung daan. Liblib nga po kasi yung lugar nga nila, kaya ito nga yung kailangan daanan para makapunta doon. At nung nakarating na nga po kami sa pinaka-sitio nga po nila, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at nagumpisa na nga po ako mamigay. Kapag nagluluto nga po ako lagi ng napakaraming pagkain sa akin dream kitchen, talaga medyo nakakaramdam din po ako ng pagod pagkatapos. Pero pag nandito na nga po ako sa part na pinamimigay ko na yung mga niluto ko, talaga nawawala nga bigla yung pagod ko. At isa nga lang po yun sa mga dahilan kung bakit talagang hindi ako nagsasawa na gawin nga po ito lagi na magluto ng maraming pagkain para nga ipamigay. Sa iba't ibang lugar nga po na napuntahan ko para magbigay nga po ng mga niluto ko nga na pagkain, talagang isa sa mga gusto ko nga po lagi yung kapag aalis na kami, talagang lagi sila nagpapaalam, nagpapasalamat, talagang sobrang nakakatuwa. Amazing! Nak, di ba malinis naman yung terrace natin dyan sa bahay? Diyan kami tatambay ng mga friend ko ha. Malapit na kami. Kumahala. Pagod. Ay nak, hindi na kami pupunta dyan. Nag-aya yung mga friend ko, sa coffee shop na lang kami.